Ito ay Nobyembre 12, 2022. Ito ay isang liham mula kay kapatid na Joseph Branham sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na maharlikang espiritual na binhi ni Abraham. Anong simbahan ang maaari mong puntahan at malaman nang walang anino ng pagdududa, na ang bawat salita ng iyong naririnig ay ganito ang sabi ng Panginoon? Wala, kahit saan, maliban kung naririnig mo ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo sa mga tape. Tayo ay mga agila ng Diyos at hindi nakikipagkompromiso sa isang salita. Gusto lang namin ng sariwang mana sa bawat paglilingkod at hindi ito mas sariwa kaysa marinig ito ng direkta mula sa Diyos mismo. Lumilipad tayo ng pataas habang naririnig natin ang bawat mensahe. Habang mas mataas tayo, mas makikita natin. Kung walang mana sa simbahang ito, ang mga agila ng Diyos ay tumataas ng kaunti hanggang sa matagpuan nila ito. Paano lumuluksong ating mga puso sa kagalakan kapag naririnig natin ang Diyos na nagsasalita sa atin at nagsasabi sa atin na tayo ang kanyang tunay, ipinanganak muli, iglesia ng Diyos na naniniwala sa bawat salita ng Diyos sa harap ng anumang bagay. Anumang ito, dahil tayo ay kanyang walang halong berhen na salitang nobya. May ganitong kaguluhan sa mga tao ngayon. Gaya noong panahon ni Jesus, ang mga tinatawag na mananampalataya at kumukuha ng interpretasyon ng sinabi ng pari tungkol sa kasulatan. Sila ay naniniwala sa interpretasyon ng tao sa salita. Iyan ang dahilan kung bakit nabigo silang makita ang katotohanan ng Diyos. Dahil napakaraming ginawa ng tao ng mga interpretasyon ng salita ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng sinumang upang bigyang kahulugan ang kanyang salita. Siya ay kanyang sariling interpreter. Naniniwala ka ba kung nabuhay ka noong panahon ni Jesus? Maniniwala ka sa bawat salita na sinabi niya? Ano man ang sinasabi ng iyong pari? Sasabihin mo ba sa iyong pari na ang pakikinig kay Jesus ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo? Sasabihin mo ba sa kanyang ang mga salita ni Jesus na hindi nangailangan ng interpretasyon? Kung mayroong silang mga tape ni Jesus na sasabihin mo ba sa iyong pare na gusto mong i-play niya para marinig mo ng insakto kung ano ang sinasabi ni Jesus at kung paano niya ito sinabi? Bueno, hindi iyon ang iyong kapanahunan. Ito ang iyong kapanahunan. Ito ang iyong oras. Ang sabi ng Biblia, siya ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Kung ano ang iyong ginagawa at sinasabi ngayon ay kung ano ang gagawin mo noon. Naniniwala kami na ang parihong SOA ng Diyos na dumating sa silangan at pinagtibay ang kanyang sarili bilang Diyos na nahayag sa laman ay ang parihong anak ng Diyos sa kanlurang hating globo na nagpapakilala na sa kanyang sarili sa gitna natin. Naniniwala kami sa araw na ito na ang kasulatang ito ay natupad sa harapan natin. Talagang naniniwala ako na ito ang katanggap-tanggap na taon, ang taon ng Jubilee. Kung nais mong manatiling isang alipin at hindi naniniwala na ang mensaheng ito ay ganito ang sabi ng Panginoon, kung ang mensahe ito ay hindi ang iyong ganap, kung naniniwala ka na kailangan ng isang tao upang bigyang kahulugan ang mensahe, kung naniniwala ka mali ang iyong pagpatugtog ng tape sa iyong simbahan, pagkatapos ay kailangan mong kunin at ang isang butas ay mabubutas sa iyong tainga gamit ang isang pangbubutas at pagkatapos ay kailangan mong paglingkuran ang Panginoon ng alipin sa natitirang bahagi ng iyong mga araw. Ngunit ang tunay na iglesia ng nobya ay naniniwala sa buong salita ng Diyos, sa kabuuan at sa lakas nito. Tayo ang hinirang na iglesia na humihila at isisantabi mula sa mga bagay na iyon at ang pagpapakita ng Diyos ay nakakuha ng ating pansin. Tayo ang maharlika, espiritual na bini ni Abraham. Kami ay nagpapasalamat sa inyo
na narito upang tamasin ang pakikisama sa amin ng aming inaasahan na ibibigay sa amin ng Diyos sa pulong na ito. Kaya inaanyayahan ka naming samahan kami ng linggo sa ganap na alas 12 ng tanghali oras ng Jeffersonville habang naririnig namin ang 65-0219. Ngayon, naganap ang kasulatan ito. Kami ay sa ilalim ng malaking pag-asa sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga pagpupulong na ito. Dumating na ang liwanag ng gabi ng anak, kapatid na Joseph Branham. San Juan, ika-16 na kabanata, Isaias Kapitulo 61, versikulo 1 hanggang 2. San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 16. Hanggang sa susunod, mula sa Arizona, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.